Hi guys, so welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gawin natin ng weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Aquarius. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. And kung hindi mo alam yung sun, moon, at rising sign mo, wait at the end of the video, may link po tayo para dito. Importante kasi siya. At tandaan, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And also, kung kailangan nyo po ng assistance for private reading, spellworks, or gusto nyo magbigay ng donation via GCash or Maya, details are in the description below, or pwede nyo pong gamitin yung ating thanks button. Aquarius! Kamusta ka ba? So we have here is your first card is the card of the sun. So nag-eclipse na ba? Total eclipse of the heart na ba? Ang nangyayari. Actually, mga nangyari in the past. Kasi what I'm seeing here sa card, ang daming nag-sunset in terms of your life. Si Mikay pala. So, ang daming mga, sabi natin, ang term kasi sa sunset when it comes sa BPO, kino-close na yung account or kino-close na yung service na yun o yung product. So, parang ganun din sa'yo. So, may mga sunset na sa life mo na kung saan, sabi lang natin hindi naman na talaga kailangan. Ando na, wait lang, maingay manok. Hindi naman na kailangan. So, the universe is actually ending some things because kailangan ng bagong beginnings. So, that's the purpose. Bakit may mga sunset? And hindi na dapat ikalungkot na nagsa-sunset to. Sabi nga cry because it do not cry because it ended, but be happy because it happened. Now, what is your crossing? We have here is the Ten of Cups. Well, hindi naman kita masisisi. Kasi may mga moments ka ngayon na parang you're still hoping for that family, ideal family. Kasi, iba, may family nga, pero ando naman yung point na hindi nila maramdaman na part sila ng family. May mga iba sa inyo na sense ko din na meron kayo yung mga tinatawag sa inyong silent achievers kayo. Yung tipong may na-achieve kayo pero hindi siya na-acknowledge ng family. Maybe because may mga reasons sila na para sa kanila valid pero hindi pa rin hindi ko makita yung validity kung talagang tama yun So, ano pa rin yung emotional baggages na pinipilit mong iwaglet or hindi pansinin pero lumalabas nakikita pa rin siya. Di ba, Mikael? Now, what is your desired card? We have here is the card of the star. Pwede yung patong sa'yo. The card of the star. So, alam mo yung Aquarius na ito yung ruling card mo sa tarot cards Pero, andun yung point na minsan may moment ka na gusto mo ng parang come what may na lang kung ano nang mangyari or bahala na kung ano yung dumating. Nung ka muna. Kung ano yung dumating, parang andun yung point na nangyayari, karamihan sa inyo, nagiging suntok sa buwan yung mga target nyo sa life, yung mga ginugusto nyo, and nandun na lang medyo napapagod na rin kayo. At andun yung point na medyo parang hindi nyo na alam paano yung gagawin. So, you're asking, ang dami sa inyo naghihingi ng directions in terms of your life, in terms ko anong kailangan yung gawin, o ano yung dapat yung unahin. Pero ano sa foundation mo? We have here the Four of Pentacles. Dude, ito na yung oras na medyo ayusin natin yung finances natin, ha? Kasi what I'm seeing here sa card na to, parang medyo may moments na, i-allocate mo na to. Kunyari, ito yung sa renta, ito yung sa bills, ito yung sa ganito. Then parang yung the rest, bahala na si Batman. It's time that you be more conscious, mas maging maingat ka, mas maging concerned ka in terms of paano mo hina-handle yung pera mo. In terms of paano mo pinapaikot to. Kasi not all the time. Sabi nga nila, it's not always Christmas. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras, meron tayong mahuhugot. Kasi let's keep into the variable, may mga tawag tayong emergencies. So that's one thing. Kailangan mo i-consider to because those are important matters of life as well. Especially in terms of your finances. Now, we have here in yung past mo is the Ten of Wands. So, this card is saying na may mga iba sa inyo, sabihin na natin na talagang
you tried to work in the past, kumbaga ano yung skill sets na meron kayo, yung kaya nyong gawin, you try to utilize it, you try to use it, pero andun kasi yung point na yung mastery, hindi ko nakikita. Yung tipo, okay, alam ko na to, yun na yun. Huwag tayong tumigil doon. Kumbaga, andun na always sharpen your knowledge. Parang sa kutsilyo. Okay na matalas na ito nabili, pero of course, in time kakagamit, napupurol to. Same thing din sa'yo. Yung knowledge na meron ka, yung skills na meron ka, pwedeng mapurol din yan along the way kasi andoon na may mga lalabas na mga bago, updated na details or skills or trainings na kailangan mo din naman i-absorb. Kasi kailangan maging competitive ka. Ba't may fly away ako? Kailangan din maging competitive ka sa ginagawa mo. Kasi at the end of the day, diba, dun tayo sa mas kaya magdala ng better service or mas may maalam o mas may kayang gawin in terms of yung skills or yung ino-offer mo na services or yung goods. Pero ano ba mangyayari sa in the near future? Okay, we have here is the two of wands. Well, andun din na two things yung nakikita ko dito. Sa either babalik ka sa nakaraan so that you could find ways to make sure na maayos mo to or may mga na-neglect ka doon na hindi mo, sabi natin, hindi mo nakuha yung kailangan mong matutunan. Or mag-move forward ka, parang pagod na ako, bahala na si Batman. Andoon na aalis ka na lang kasi hindi mo parang hindi mo on your end, hindi mo na makita yung sense. Bakit mo kailangan balikan? But the card is saying, kailangan balikan mo. Kasi, remember sabi ni Rizal, ang tao hindi mo sa pinanggalingan, di ba? So, this is also a moment that for you to learn about your past. Ano ba yung mga mistakes in the past mo na pwede ka matuto so that you will not repeat it in the present. Now, in the physical realm, or physical environment mo, we have here is the card of the Chariot. You know what? This is a moment that you need to also allow yourself to be connected with your family. And also, andoon na, at the same time, you need to, may iwasan nyo kasi hinihingan kayo ng forgiveness sa family nyo. Gawin mo siya hindi dahil gusto mo lang. Gawin mo siya kasi kailangan. Unless you forgive, mapatawad mo sila at mapatawad mo sarili mo, hindi ka makamove forward. You cannot expand, you cannot elevate, hindi ka mag-grow. Mahirap, yes, pero kailangan eh. If you're going to keep, kung i-harbor mo, alagaan mo yung sama na loob mo, yung galit mo sa kanila, pwedeng families or friends, ikaw din na magsasuffer, hindi sila. Now, your emotional environment, we have here is the Two of Pentacles. Ayan na nga, medyo maging concern tayo sa paggamit ng pera. Okay, so tama naman nagtitipid. Pero pagdating sa quality, wag mo naman i-sacrifice yung quality, ha? Be sure that you're always within that quality as well. Kasi andito na pinapakita ng card na, nakatipid ka nga in terms of pagkain. Pero yung nutritional value ba is maganda. So, gets mo yung point. Wala masamang magtipid, but be sure naman nagtitipid ka doon sa mga areas na kailangan. Sample, sabihin natin, kung uuwi ka ng bahay at malapit pa naman, hindi naman umuulan, safe pa naman, instead na mag-tricycle, why not walk? Of course, kung sabihin natin late na umuulan or hindi na sobrang pagod ka na, of course, i-consider natin mag-tricycle ka. Di ba? So, gagamit ka rin naman ng common sense sa part na yon. Now, your hopes and fears, we have here is the card of the world. Alam mo, may mga bagay na hindi na talaga pwedeng maibalik. Kasi andun yung mga points na, sana katulad din dati, may mga ganong kang moments sa Aquarius na, pwede pa yung ganito, may ganyan pa yan, or okay pa yung ganito. That was before eh. Unfortunately, may mga bagay na hindi natin may babalik. May mga bagay na is already in the past. All we can do is remember them, cherish them, and use them as bilang inspiration mo for a better future. Now, in the possible future, nakita natin dito is a Ten of Pentacles. Now, this card is actually telling me na may mga iba sa inyo, aalis muna kayo sa comfort zone nyo. May iba sa inyo na i-challenge yung sarili nyo. May iba pa nga mag-isolate eh. So, bakit? Bakit nyo kailangan gawin? Kasi, kailangan nyo patahimikan lahat ng nasa paligid nyo para mas marinig nyo yung sinasabi ng universe sa inyo.
So there will be some who might be going to some traveling, or andoon na magkukulong lang sa kwarto, or lalabas mag-isa. It's okay. Gawin niyo yon. Kasi this will be a moment for you para mas maintindihan mo kung ano yung laman ng heart mo, yung sinasabi ng yung inner voice mo, at ano sinasabi ng universe din sa'yo. Gawin mo siya. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan na readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. And also, kung gusto mong mag-schedule ng private readings or for spell works, or you want to donate, details are in the description below, or pwede mong gamitin yung thanks button sa baba. So guys, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, at hope magkita tayo very soon. Mula po dito sa Baguio City, kasama po si Mikay Noodles, si Aero po ito. I'll see you soon. Have a great day.